Mga ka-Clover, alam nyo ba kung ano ang amulet? Isa itong anting-anting. Isa itong bagay na sinusuot o dala-dala para magkaroon ng proteksyon sa isang tao o good luck. Ngunit pwede din itong magkaroon ng mga negatibong enerhiya o espiritu kung hindi ito ginagamit ng tama o kaya naman ginawa ito mula sa materyales na may masamang koneksyon. Mga ka-Clover, ito ang aking amulet. Malaki ang aking tiwala at paniwala na nakatulong ito sa akin ng malaki. Hindi naman sa pagmamayabang dahil sa amulet na ito ay nagkaroon po kami ng business na motor shop last 2 years ago. Kasalukuyang medyo may pandemic pa that time. Bakit ko naman nasabing nagbigay sa akin ng swerte ang amulet na ito? Dahil simula po nung nagkaroon ako ng amulet, wala pang 1 buwan, nagkaroon po kami ng business. At magpasa hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin naman ang aming small business. Kaya naman isa itong aking amulet na mga pampaswerteng nagbigay ng magandang buhay sa aking pamilya. Dahil ang aking amulet, simula nung binili ko ito, ay hindi ko siya sinusuot. Pero kadalasan po sa mga amulet or anting-anting, ay sinusuot talaga ito, kinukwintas, meron ding singsing. Pero sa akin po, hindi ko po sinusuot, kundi lagi lang po siyang nakalagay sa aking card holder. Dahil ang paglalagay ng amulet sa card holder, o kung wala naman kayong card holder, pwede din po sa pitaka o sa wallet. Dahil nagbibigay ito ng proteksyon at swerte. Gaya po nitong sa akin, sa card holder ko po, siya nilagay katabi ng aking mga IDs at ATM card. Sa totoo lang po, dahil sa mga pinaniniwalaan kong mga pampaswerte at mga bagay na malas na dapat nating iwasan, hindi ko na po alam kung ano sa kanila ang nagbigay ng swerte sa akin. Pero sa palagay ko po, lahat. Basta't iwasan lang din ang mga malas na gawain dahil po konektado yan lahat. Halimbawa, sinunod mo ang mga pampaswerte, ngunit may mga bagay naman na malas sa loob ng iyong bahay na hindi inalis, ay wala din pong epekto yun. Dahil may mga bagay na mali po sa inyong loob ng tahanan, kaya't mahalaga na sundin nyo ang mga kasabihan at pamahiin para wala pong sagabal sa pag-asenso sa inyong buhay. Pero kung ang lahat ng swerte at malas ay susundin, kailangan din po ng sipag at tiyaga at sabayan ng positibong pananaw. Ang amulet ay hindi basta-basta itong ginagamit, lalo na ipahawak sa ibang hindi mo kakilala. Then, hindi rin po pwede ipahiram at ipamigay ang pag-aari mong amulet. Dahil ito ay isang anting-anting na kapag mali ang paggamit mo dito ay imbis na swertihin ka ay lalo kang mamalasin. Bawal din pong ipagsabi na meron ka nito o ipagyabang. Pero ako, share ko po ito sa inyo para bigyan kayo ng babala o paalala kung anong tamang paggamit sa inyong amulet. Kaya nga po, gagamitin po natin ang ating anting-anting or amulet sa tamang paraan. Karamihan ay suot-suot din ang amulet na kinukwintas, lalo na kapag sila ay pupunta sa sugalan, kasi nagbibigay din ito ng swerte sa sugal. Ngunit may sapat na paggamit nito at hindi dapat inaabuso. Dahil hindi po pwedeng abusuhin ang kapangyarihan ng inyong amulet. Kaya naman, maaari mong gamitin ang inyong amulet sa sugal na may mga dahilan kung bakit kayo nagsusugal, dahil meron kayong malaking pangangailangan at problema sa buhay. Kunwari ay may malubhang sakit sa inyong pamilya na kailangan talagang magkaroon ng pera para maipagamot ito.
Yun po ay mga example na reasonable problem lang naman po ha. At ito rin po ang isa niyong pakakatandaan, bawal din po isuot ang amulet sa burol. Dahil ang burol ay isang lugar na puno ng kalungkutan at maaaring may presensya ng negatibong enerhiya o espiritu. Ang amulet bilang isang bagay na tumatanggap o naglalaman ng enerhiya ay nagsisipsip ng mga puwersa mula sa paligid na maaaring makaapekto sa taglay nitong positibong kapangyarihan. Ang pagsuot ng amulet sa burol ay tila pagsubok na labanan. Ang espiritu ng namatay na magdadala ng malas o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng pamilya at mga panauhin. Maaari ding ang amulet ay kawalang galang sa yumao. Ang espiritu ng namatay o iba pang ligaw na kaluluwa sa burol ay kakapit o kumarga sa amulet na magdudulot ng kamalasan at pagsubok sa taong may dala nito. Isa ring inyong pakakatandaan, bawal din na suot-suot ang amulet kapag nakipagtalik ka sa iyong partner. Kapag suot-suot nyo ang inyong amulet, lalo na sa mga mister pagkatapos nung umuwi ka ay biglang na mismo si misis at kaliligo lang, tapos nakalimutan mong suot-suot mo pala ang iyong amulet at hindi ka nakapagpreno kay misis at nakalimutan mong tanggalin ang iyong amulet, ay kahit na joke-joke lang po ito pero totoo po itong malas ang suotin ang inyong amulet at nakipagtalik po kayo. Dahil ang amulet ay madalas na pinapasan ng mga dasal, ritual o espiritual na enerhiya para sa proteksyon, swerte o gabay. Ang pakikipagtalik ng isang physical at emotional na aktibidad ay hindi naaayon o hindi marapat sa layunin ng amulet. Ang pakikipagtalik habang suot ang amulet ay makaapekto sa balanse o bisa ng enerhiya nito na magpapahina sa kapangyarihan nito. Pinaniniwalaan na ang amulet ay magbigay daan sa mga espiritu o puwersa upang masaksihan ang gawaing pisikal na maaaring magdulot ng malas o kinakailangang ang amulet ay malinis. Hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati sa espiritual. Ang pakikipagtalik ay maaaring ituring na isang profane na aktibidad na naglalagay ng amulet sa sitwasyon na kawalan ng kadalisayan. Kaya naman, ito ang aking payo. Tanggalin ito bago makipagtalik para hindi na malasin. Ito naman ay mahalagang dapat nating gawin kapag tayo ay may amulet para mapanatili ang bisa at malinis ang amulet. Gumamit ng malinis na tela o maligamgam na tubig na hinaluan ng kaunting asin upang punasan ang amulet. Pwede rin gamitin ang usok ng insenso tulad ng kamangyan o palo santo upang linisin ang enerhiya ng amulet. Ito pong aking amulet, ang ginagawa ko rito para mapanatili yung kanyang bisa ay pinaaarawan ko siya sa bagong sikat ng araw o kaya naman ay pinauusukan ko ng insenso at para mapanatili na sumipsip ng positibong enerhiya para manatili ang bisa nito. Huwag hayaang mawala o malayo sa iyong katawan ang amulet. Regular na magdasal o magbigay pugay sa iyong amulet upang ma-recharge ang espiritual na enerhiya nito. Isa rin namang dahilan kung bakit hindi ko sinusuot o kinukwentas yung aking amulet ay mabigat kasi siya. Kaya nilagay ko lang talaga siya sa aking card holder. Pero yung aking card holder po ay nakalagay sa pitaka at lagi ko lang po katabihan. Kahit nga po matulog ako, ay malapit lang po sa akin ang aking amulet. Ngunit, kapag nagre-recharge po kayo ng inyong amulet, ay gawin ito sa tuwing kabilugan ng buwan o araw ng Martes at Biyernes.
Kaya kapag kayo ay may amulet, nararapat na sundin ang tagubili ng kasama nito. Kapag sinunod nyo ang mga hakbang na ito, mapapanatili ang bisa at malinis ang amulet nyo. Pati na rin ang enerhiyang kaugnay nito. Mag-iingat rin sa pagkakaroon ng amulet. Ang amulet ay hindi ito basta-bastang binibili kung saan-saan o kaya naman sa mga online lamang. Kailangan nyo ring alamin kung saan nanggagaling ang amulet nyo. Dahil gaya nga po ng sinasabi ko, kailangang may bisa at mapanatili na malinis ang amulet nyo. Na dapat ang pinanggalingan ng amulet ay may ritual. Ang sa akin po kasi, galing po Thailand ang aking amulet. Kaya sasabihin ko po sa inyo ang totoo, 1,000 po ang halaga ng aking amulet. Hindi ko rin po intensyon na sabihin sa inyo kung magkano yung presyo ng aking amulet. Ang intensyon ko po sa inyo, kapag kayo ay gustong magkaroon ng amulet, ay dapat authentic po at may bisa ito. Hindi rin naman po presyo ang pinag-uusapan about sa amulet, kundi po ang tunay na may bisa ito at may ritual. At paano naman po ako nagkaroon ng amulet? Alam niyo naman po ako ay maraming kaibigan. Ang mga kaibigan ko po ay may hilig din sa mga ito at kayang-kaya nilang bumili ng mga bagay na maaari ding makatulong sa kanila. At yun nga po, isinare sa akin ang bagay nito. Kaya gaya ng sinabi ko sa inyo, noon pa man talaga ay mahilig na po ako at naniniwala po ako sa mga pamahiin at kasabihan. Kaya nung sinabi sa akin ng kaibigan na mabisa at authentic po itong amulet na ito, dahil may patunay din po siya sa akin na gumanda ng husto ang kanyang buhay dahil ginamit niya ng tama ang kanyang amulet. Kaya naman dahil sa naniniwala ako sa mga kasabihan at pamahiin, hindi rin po ako nagdalawang isip at gusto ko pong magkaroon ng amulet, kaya nagkaroon din po ako nito. Kaya gaya ng sinasabi ko sa inyo, kung anong dapat gawin nito, kung paano siya gamitin para hindi kayo malasin, kung paano siya gamitin para kayo swertehin, at kung paano siya mapanatili na meron pa rin siyang bisa, ay iyon po ang itinuro sa akin na pinagbilhan ko nitong amulet na ito. Para garantisadong mabisa at may magandang epekto sa inyo ang amulet. Dahil hanggat may bisa po ang inyong amulet, maaari nyo itong dalhin sa kung saan man kayo maglagay. Kaya nga, karamihan ay sinusuot ito. Pero kung kayo ay ayaw nyo namang suotin, ganun lang po, ilalagay nyo po sa inyong card holder o kaya sa bag, sa wallet, para po dala-dala nyo po ito lagi kung saan kayo magpunta. Pero, kaya nang sinasabi ko, iwasan nyo itong dalhin sa hindi tamang lugar. Kaya ang masasabi ko rin sa inyo, ang pagkakaroon ng amulet ay isang responsibilidad. Hindi ito basta-bastang magkakaroon ka lamang. Dahil ang amulet ay may ritual para sa positibong enerhiya at pwede ring magkaroon ng negatibong enerhiya. Kaya ang pagkakaroon ng amulet ay hindi basta-basta. Hindi porket nagkaroon kayo ng amulet, pagkatapos hindi naman pala kayo swertehin, ay iba na ang inyong pananaw. Kesyo hindi naman yan totoo na swerte ang amulet. Depende po yan sa klase ng inyong amulet. Kailangan mo rin may mahabang pasyensya. Hindi porket nagkaroon kayo ng pampaswerte ay automatic yayaman kayo. Ang mga bagay na pampaswerte ay kinakailangan ng may positibong pananaw at almost 100 faith para umepekto po sa inyo.